So hi guys, welcome again to my YouTube channel. So this is another sit down video kasi may sasagutin tayong mga tanong which is matagal na itong comment niya and nag-message siya sa akin about this, so kailangan na natin sagutin ito. So ladies and gentlemen, again I welcome you. Okay, so ladies and gentlemen, I welcome you again, my husband, Mr. Clifton Nawawan. So kunin natin yung mga questions, no? Bilisan natin to kay mag-work pa siya. Actually, ang kanyang work is 12 p.m. to 8. No, na-assign na naman siya sa ibang ano. So, for the first question is, Kit Torman, 8 days ago pa. Pero sorry, kayo ha, kasi medyo busy ang ating, alam niyo na. First question is, may long pay po ba ang correction officers? At kailan po naging men in uniform ang Bureau personnel po? Thank you. May long pay ba daw? Oo, may long pay po ang correction officer po dito sa Bureau of Correction kasi member na po siya ng main uniform service. Actually, naging main uniform service po ang Bucor actually nung was 2013 to be exact, pero nag-talk effect lang siya nung nakaraang 2018 nung naging director si former PNP Chief Ronald De La Rosa. Yun ang mga taon na naalala ko na naging uniform ang Bureau of Correction. Okay. For the next question, so 2013 and nag-took effect siya in 2018. For the next question is still si Sir Kit Torman pa rin ito. Ma'am, how long po ang process ng recruitment sa San Ramon Prison? Bali, ilang buwan ang pagitan ng pag-apply at take oath? Yung processing ng Bureau of Correction, hindi yan ako ang tawag nito? The right person to answer. O kumbaga, hindi ako yung tamang tao na sasagot dyan sa sagot mo kasi hindi naman ako yung HR o yung mga resource department o na unit. Pero ito lang yung masasabi ko. Sa akin lang experience na nangyari sa akin na nagapali ako sa Bureau of Correction. Nag-submit ako during 2020 na aking application folder is February 2020. Nagsimula na ako, nag-submit na po from the start doon, February, March, April, May, June, July, August, September, October, hanggang October na lumabas yung order namin na nakapasok kami sa Bureau of Correction. At yung take oath? At yung take oath is October 27, 2020 to be exact. Yun ang simula ng February, March, April, May, June, July, August, September, October, almost 9 months na proseso yon. Pero hindi yun na exact na yun talaga yung katagal. Kasi depende sa HR. HR yun kasi yung sa amin kasi duman kasi yun ng pandemic. Kaya magdepende lang yan sa process. May iba't iba na may madali, minsan may mahaba din. So wag ka lang mainip kung papasok ka sa uniform service kasi lahat ng mga bagay may proseso. Okay. For the next question, sabi niya, pa-mention din po sa vlog, not only galing sa PNP, meron din po bang ibang galing sa ibang agencies ng government like public teacher, nurse, and etc. nag-transfer sa Bucor, at ang question is na-count at na-covered ba ang length of service nila
sa galing sa previous government agency? So, yun ang question. Okay, maganda yung tanong. Meron ba na mga iba na nakapasok galing sa ibang agency? Ang sasagutin ko is, sa batch lang namin, maraming galing DSWD, teacher, at meron din galing sa PNP. Mostly teachers and PNP, no? Mostly teacher talaga yung kadalasan na lumipat dito sa Bureau of Correction sa batch namin. Actually, marami naman. Hindi ko na lang maisa-isa kung ano yung mga profession na lumipat dito sa Bureau of Correction, kasi welcome naman kayo dito kung anong tawag nito, kung qualified naman kayo sa posisyon na a-applyan nyo. Hindi naman namimili si Bucor kung ano yung kurso nyo. Basta qualified kayo or eligible kayo na mag-apply dito sa Bureau of Correction. Yun lang yung masasagot ko sa tanong mo. Yung question na is same with the question of Mr. JBDIY na kung galing ka daw sa PNP, nalipat ka sa Bucor, na-count po ba ang length of service nyo sa from PNP to Bucor? Yes po. Actually, his 5 years service in the PNP. Na-count ba daw yun? Yes, kasi may hahanapan ka namang service record doon. Kung i-declare mo na galing ka sa ibang agency. Kasi yung 5 years ko, dineclare ko man na galing ko sa ibang agency, at meron naman akong service record na pinakita. At police, na-continue lang yun yung length of service ko. Kumbaga, hindi yun nawala. Counted pa rin yun. Okay, doon tayo tatakayin lang natin yung long pay. Kailan magkakaroon ng long pay ang isang correction officer? Ang Bureau of Correction or correction officer is magkakaroon siya ng long pay every 5 years in service. In active service. Yes. Okay. Yung sa mga katanungan, nagkaklaro ko lang na halimbawa galing ka sa ibang agency, mayroon kasing directives ba yun galing sa civil service na no gap in service. Ano ba yung no gap in service? Basta pagsimula ng pag-take out mo, halimbawa galing ka sa DepEd, tapos anong tawag ito? Galing ka sa DepEd, basta continuous siya, hindi siya dapat walang gap na mangyayari sa service mo. Yun lang yung naintindihan ko, yung sa directives na ginawa sa civil service. So, ang ano ng no gap is, halimbawa, galing ka ng DepEd, teacher ka for 5 years, tapos lumipat ka ng Bucor, dapat walang years kang gap. Meaning, tuloy-tuloy yung service mo, or tuloy-tuloy yung trabaho mo sa government. Ang nangyari kasi sa kanya is, for 5 years, nagtrabaho siya sa PNP or in the service of the PNP, pero 5 years din siyang wala sa government. So, may gap. Hindi siya nakapag-apply ng longevity dun sa kanyang PNP, na which is 5 years na yon. Pero yung length of service na din, ma-continue yun siya. Yung length of pero service, yung sa long pay na sinasabi nyo, hindi siya qualified. Hindi siya qualified kasi may gap kasi. Ayun sa pagkaintindi ko. Pero the next year maglulong pay na siya kasi 5 years na siya in the service dito sa Bucor. Okay. Sana naintindihan nyo, at saka yung mga sagot nyo is kumbaga kumbaga nalinawan kayo konti. Thank you, at mag-duty na. Okay, so sana ay nasagot namin ang inyong mga tanong, at kung gusto nyo ng mga topic all about Bureau of Corrections, isearch nyo lang sa aming playlist, nandyan yung lahat. At maraming salamat. Thank you for subscribing. Bye!